Demon? Demon? Ganitong estelo? Tama yun? Nasa si ano, isa, si Alfredo. Saan yung masigay yung phone mo? Si Alfredo. Demon. Sino si Alfredo? Ay, sarap yung phone mo. Hawakan mo. Panginoon, gabayan mo ang aming sarili sa pagbibigay mo ng biyaya para sa aming kalakasan. Patnubayan naman ninyo ang bawat isa sa amin sa pagkakain nito. At yan ang aking dinadalangin sa inyo, Panginoon namin Diyos Ama, sa pagpuri namin. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Pangalan ng Ama at ang Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magsikain na po tayo at tapos na ang pagdarasal ko. Galing sa namin. Oh, sige. Meron. Ano yung kawan nito? Asa na, asa na. Ito na yung bato. Ayan, ito yung bato. Oh, pasti. Ito na yung kukay. Ano na po? Hindi ka ba na diba? Ito piso ka. Kunting pasensya lang ha. Mukha ng plato. Ay, kayo po. Sige, sige po. Kumaya na ako. Ito yun. Opo, yan yun. Basta na lang natin ito yung kumuha ka lang. Sino? Next sa wala din. Wala. Si Liborio Abraham Angaw. Colonel Liborio Abraham Angaw. Okay. Kailan siya na-disband? Pagka na-disband? Yung ay, pinabasa na eh. November 14, 1984. Tapos, 1982, ano yung itinatag? Noong 1982. Inaccept, oo. Magic group. Maestrado. Ano magic group? Parang isa lang ang estudyante ko. Isa lang ba? No, isa lang ang estudyante ko. Mayaman. Mama, mayaman na. Walang mayaman. Maestradong tagapagtanggol.
pagtanggol ng naaapi at walang lakas na mamamayan, Magic Group. Nung araw, ang Magic Group ay mga professional, college graduate. So, yun ang qualification ng Magic Group noong araw. O, ano na raw ang meaning ng guardian? Yun, madali lang yun. Anong meaning? Maginoong nagkakaisa, katuwang ng lahing Pilipino, dapat magising, ingenious, matatapat na tagapagtanggol ng bansa at lipunan. Laging may S ang guardian dahil may society. Okay? Review, baka mamaya hindi kayo kargahan to kung hindi nyo alam pag tinanong kayo nung nagsamarka, nagsatato. Nandiyan sa tulog, dito na po kayo. Dito lahat. Ay, dito. Okay, dito. Ipunin natin ang ating mga sarili. Sino pa? Sino may gustong kape? Organize na po yung mga sarili ng garden. Dito po ako. And the strength to go the way. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray in our flag. And the OPIN, please lead the national anthem. Ayaw magiging naawit. Ayaw magiging Berleseti naman, alam ng puso, sa bibig ko'y buhay, lupang hinirang, tuyat ka ng makikin, sa manlulukin, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simulan, sa langit mong bukhang, may nilagang tula at awit sa paglayang pinamahal. Ang isip ng naliliglig, ang ituwil at araw niya kailan, may di magdidilig, lupa ng araw-rawan, at ipagsinta, buhay namin sa pinayanapan, may mga Jose Anel Loa. Yan ang ating chairman ng patay. Ay, damayan sa yung kanyang trabaho ay ating i-frozen or i-freeze dahil for humanitarian reason, kaya Panginoon namin Diyos, Diyos sa mga makapangyarihan, ako po'y nananalangin. Nanaway itong mga bagong kapatiran namin sa garden na kusang
nagpa-membro sa Alasan Chapter. Panginoon kung Diyos mga patlubayan na mga ninyo sila at kabayan sa kanilang gagawin. At ako'y nagpapasalamat sa kanilang kagustuhan na mapasapi sila sa kapatiran ng RUDBI. Panginoon namin Diyos, gabayan niyo po sila. At naway, sa kanilang kagustuhan, sumapin sila sa pagiging ng kapatiran ganda. Panginoon namin Diyos, ako'y nagpapasalamat. At yan ang aking dinadalangin sa inyo, Diyos Ama, sa pagpuri ko sa pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Pangalan ng Ama, panganak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagpuri ko kayo. Ano ka, Lord? Lord ka pa. Hindi ka Magandang umaga sa inyo mga bagong kapatid, naming kapatid, sa kapatiran ng Garden. Bago ko simulan ang pagdisiplina, ay nais ko muna ipakilala sa inyo ang aking sarili. Ako si TDS Puti, Supremo kung tawagin. At ako ay nagpapasalamat kahit na ilan lamang kayo ay tinanggap nyo, pumasok kayo sa pagiging isang kapatiran na mayroong kaakibat na disiplina at katapatan sa inyong sarili. Kaya ako nagpapasalamat. At hindi ito ang pagsabi na kapag kayo ay nakargahan na sa mata ng balita at dalawang kamay, ay hindi na kayo makikita. Yan ang huwag niyong gagawin dahil napakalaga ang pagiging isang kapatiran sa isang ganda. Ginusto nyo, tinanggap nyo na may kaakibat na disiplina at katapatan. Iwasan nyo sana na kayo ang magkahan paglaon, aalis na kayo, hindi na kayo makikita. Kaya huwag natin gawin yan dahil napakahalaga ang pagpaparga sa balikan at yan makikita ang inyong katapatan. Maraming salamat sa inyo. Ang pagtuturo ko ay sa kaunang function dahil merong 6 na pangunahing function sa larangan ng kapatirang Garden. Noong ika-15 ng Abril, 1976 ay nilunsad ang Diablo Squad. At ang lugar na pinaglunsadan ay sa barangay Sidama, Parang, Mindanao. At ang nanglulusan dito ay si BFG Abraham. Ang buong pangalan niya, Liborio BFG Abraham Angaw Jr. Siya ang naglunsad ng Diablo Squad. Ang Diablo Squad ay merong kahalagan sa bawat letra nito. Kaya sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga kahulugan ng bawat letra nito. Ang letter C ay countless. Hindi umuulong sa Tagalog, hindi maasa sa labanan. Ang letter I, ingenious, may kaalaman at talino. Ang letter A, advocator, nakapagtanggol. Ang letter B ay watawat, banner. Yan ang, tapos ang letter L, liberty o kalayaan, at ang letter O, oneness, pagkakaisa. Yan ang kahulugan ng letra ng Diablo. Kaya nga paglunsad o nilunsad ni BFG
Abraham ay hindi upang sumagupa sa mga bandidong Muslim. Kundi ang layunin nito ay himukin ang mga ibig bumaba o magbagong buhay. Kaya nga pinadala ang mga sundalo ng Philippine Army sa barangay Pidama upang hikayatin ang mga ibig magbago, ang mga Muslim. Kaya yan ang nasa isip ni BFG Abraham. Kaya sa anim na function, ang pangunahin ay Diablo Squad. Binigyan ko na ng kahalaga ng bawat titik nito. Pagsapit ng 6 na taon, pumasok ang civilian sector. Kumuha siya. Si BFG Abraham ng civilian sector. Hindi pangkaraniwan ang kinuha niya, kundi makakatulong sa mga sundalo ng Philippine Army. Ito ay mga professional. Nariyan ang doktor na pag nalalaban ay merong gumagamot. Merong mga katulong na nurses. Merong dentista na kung sino yung mga sumasakit ng ipin, binubulutan ng dentista. Dahil nasa malayo sila, kinuha lang sila ni BFG Abraham mula sa Campo Aguinaldo. Pero hinikayat na rin niya na mapasabi sa larangan ng kapatiran. Ito ay kung tawagin ay magic group, yung mga civilian sector. Tinatakan niya rin. Kaya yun sa mga gumusto ng mga Philippine Army na pumasok sa larangan ng Diablo Squad ay nasiyahan si BFG Abraham dahil madami, sabihin natin na mga 20 megis ang nasa barangay Pidama, meron mga humigit kumulang na 14 na sumabit. Natuwa siya, nasiyahan. Kaya ginabas niya ang mga gamit na pantatak sa balikat. Tinatakan niya isa-isa. Nang matapos, doon siya nasiyahan at pinagkakamayan niya. Dahil tuwan-tuwa siya at pumasok ang kagusto ng mga Philippine Army. Kaya pagsapit ng 6 na taon, doon kumuha ng civilian sector. Kung tawagin ay magic group. Katulad din ng Diablo Squad, Diablo, binigyan niya rin ng kahulugan ang bawat letter nito. Ang letter M ay magistrate, sa Tagalog maestrado. Ang letter A, advocator, sa Tagalog tagapagtanggol. Ang letter G, grievance, sa Tagalog mga naaapi. Ang letter I, impotent, sa Tagalog ay walang lakas. At ang letter C ay mamamayan. Yan ang kahulugan ng magic. Kaya hindi sila nabigyan ng armas dahil hindi sila mga sundalo. Kaya pagsapit ng 1984, yung inilunsad ni BFG Abraham na Diablo Squad ay alaman ng pamunuan ng mga matataas na pamunuan ng Sandataan Lakas. Kaya may dumating na helicopter, pinasundo siya. Pinatawag siya ng mga matataas na pinuno ng Sandataan Lakas. Kaya hindi siya nagatubili. Sumunod siya. Sumakay siya sa helicopter at nagpunta sila sa Campo Aguinaldo. Pagsapit doon, tinanong siya, nakakarap niya mga matataas na pinuno o pamunuan ng Sandataan Lakas. Tinanong sa kanya kung ano ang layunin niya sa pagkakatatag ng Diablo Squad. Sinabi niya na hindi kami makikipaglaban ng sabayan o anong bagay. Ang layunin namin ay mapabuti ang kalagayan ng mga Muslim at mga Kristiyano doon na kung sino ang ibig magbago, magbaba ng armas, inihikayat namin.
Kaya yun ang sinabi. Subalit yung isang mataas na pamunuan, ang mungkahi na kung pwede siya ng palitan, i-abolish ang Diablo dahil alam niya kung anong salita ng Diablo. Kaya, ibig palitan. Palitan mo ang pangalan o titulo ng inyong nilundag. Nag-iisip siya kung anong dapat niyang ipalit noong 1984. Mabuti na lang, meron siyang isang kasama sa Philippine Army, kaibigan, inikayat siya. Inuro sa kanya na palitan ng Guardian in Japanese Squad. Kaya, hindi niya nakasabir doon sa mga matataas na pamunuan. Kaya, lumakad siya, bumalik. Ginawa niya, pinalitan niya ng Japanese Squad na Guardian noong 1984. Na-abolish ang Japanese Squad noong 1984 at pinalit ay Guardian. Pero hindi ka ulo ba bawat negra nito? Magkakatin ng Diablo at Magic. Kaya, ang kaulugan ng bawat negra nito ay letter A, letter G, gentleman. May tubo. Sa Tagalog ay Maginoo. Ang letter U, United. Sa Tagalog ay pagkakaisa. Ang letter A, sa Tagalog ay association o associate. Pagsasama o sama-sama. Ang letter R, sa Tagalog ay race o lahing Pilipino. Ang letter B, sa Tagalog nun ay countless. Sa Tagalog walang kinatatakutan, walang kinasisindakan. Ang letter I ay ingenious, maalam, matalino. Ang letter A, advocator, tagapagtanggol sa mga ibig kumuha ng kasamaan. Ang letter N, nation o bansa. At ang letter S, society, mamamayan o lipunan. Yan ang pangulugan ng Guardian. G-U-A-R-D-I-A-N-S. Yan ang kaulugan. Yan ang kabuuan ng Guardian. Mga Ginoong nagkakaisa sa samahan ng lahing Pilipino. Walang kinatatakutan, pero may alam, paalam, nakapagtanggol ng bansa at lipunan. Yan ang kahulugan ng Guardian. Kaya pagsapit ng 1986, merong isang function na lumabas. Ito ay GCFI, Guardian Century Foundation Incorporated, sa pamumuno ni Colonel Gringo Hunasan. Kaya nga nilunsad niya ang GCFI upang makakalap ng pondo na gamit ng mga sundalo sa mga kagamitan. Kaya pagsapit ng sa pang-function na 1997 ay limitawang GPI. Ito ay Guardian Philippines Incorporated sa pamumuno ni PGBS Ranger. Kaya dahil sa mga function na yan, may mga namumuno. Tapos limitan pa ang isang function, ang PGBI, Philippine Guardian Brotherhood Incorporated, sa pamumuno ulit ni Colonel Gringo Hunasan.